from Youth Advocates of Climate Action Philippines. Ako si Manila Castro, ako sa yung spokesperson ng Kalikasan People's Network for the Environment. Lisa Sidon from TUP Environmental Science ang course mo. Hello, ako si Joyce from Center for Environmental Concerns. Cinco. 65. Lalo na kung ang i-measure natin ay yung paano siya nag-respond sa mga pangailangan ng mga mamayang Pilipino, yung kanilang panawagan. Panawagan sa dagdag sahod, hinarangan, bagsa. Yung pangangailangan at yung panawagan para sa pananagutan, hinarangan niya yung impeachment Duterte, bagsa. No? Hanggang ngayon, napakarami pa rin ang hinihingi tungkol sa sagot niya sa kalusugan, sa edukasyon. Wala pa rin clear commitments, tinatanggalan pa ng budget, bagsak. No? Lalo na dito ngayon sa State of the Philippine Environmental Address, no, patuloy yung greenwashing efforts niya habang patuloy yung pagmimina, destructively, nakaka-harm ng mga tubo. Dahil harap-harapan yung panduloko na ginagawa ni Marcos Jr. patungkol sa kanyang mga greenwashing projects, kahit madami siyang projects in terms of renewable energy, forest planting, ay ito naman ay laging at the expense of the community and the environment. Kaya kahit anong project isulong ni Marcos Jr., pagdating sa kalikasan, kung hindi naman ito para sa mamamayang Pilipino, ay hindi pa rin ito uubra para sa mga kabataang mga kalikasan. Makikita natin sa buong panahon ng kanyang termino, bagamat may mga sinasabi siya na mga plano para sa kalikasan, walang nangyari dito sa aktwal. Tuloy-tuloy ang mga proyekto, dumami, lumala, at lalo rin lumala ang kalagayan ng mamamayang Pilipino at ng kalikasan sa kanyang dami. Dahil hindi po talaga makaturungan yung ginawa sa amin. Mula sa puring mangisda ng nabotas na hindi makatarungan at hindi legal na kapimula sa ating kabuhayan. Sa libo-libong mangisda ang natiktuhan at tawalan ng kabuhayan. At yung pinapatupad niyang proyekto na mismong dayuhang kapitalista ang namumuhunan nito tulad ng San Miguel Corporation na sila mismo ang tanging makinabang lang sa ganitong sistema sa ating bansa na maraming naghihirap ng bawat sektor ng saka, sektor ng mangingisda. Kami na nga sinasabing pinakamababang sektor ng mangingisda, lalo pa kami nilubog sa sitwasyon ni BBM. Po, malaki yung pagkukuha niya sa incomes on environment and greenwashing sa mga tao. So, mahilig ko mag-hiking and sa Twitter niya pero kasi doon ang mga problem nila. And usapan pa doon na mas malawak ko. Meron dito kung ano-ano yung mga mas malalaking problema. No? Kasi ayun yung nabanggit nga natin sa State of the Philippine Environment Forum 2025 na hindi talaga nagtutugma yung mga pinangako niyang green or mga environment pronouncement niya dun sa mga nakita natin ginagawa niya ngayon. So, dahil dun, inaanyayahan namin kayo na sumama sa pagkilos sa July 28 SONA Mobilization. Kita-kits!